kalsada, maayos pa rin. So, bakit po sinasabi ko to? Kasi sa ating buhay, may mga kalsada tayong dinadaanan. Bagamat magkakaiba, ito po katulad nito, yung highway. Siguro sa Dubai maraming ganito, no? Malilinis. Sa Pilipinas siguro expressway lang itong makikita natin ganito. May ganyan po na parang ang preskong daanan, no? Siguro sa probinsya may mga ganyan sa atin, di ba? So, meron pong ganyan din na nakakatakot, rough road. Kung mag-isa kang dadaan dyan, lalo na kung gabi. Amen? So, meron pong ganyan, mabato na kalsada, di ba? So, minsan siguro, sabi ko, kung may mga sanay na kahit walang tsinelas, pwede silang dumaan dyan, amen? So, may ganyan naman na kalsada, siguro, halos ganyan yung nabanggit ko kanina, may mga butas-butas na asfalto. Sa Pilipinas, marami din ganyan. Dito sa Dubai, madalang yung mga pangit na kalsada. Ito naman, medyo grabe ng konti. May tubig na, mabato pa. Parang ilog na siya, di ba? Amen? So, ito naman, kalsada sa tabi ng ilog at sa tabi ng bundok. Amen? So, ito naman po, kalsada na siguro sa Canada to, kaya sa Alaska kasi nagyayelo. Amen? Ito po naman, kalsada na sa tabi ng bangin. Amen? Dami, no? So, iba-iba. Ito naman, kalsadang putol, pumunta sa dagat. So, bakit po? Ito po, itong kalsada na to medyo nakakatakot. Diba? Kasi parang nasusunog siya. Tinadaanan ng mga kidlat. So, yung pong dalawang punto na pag-usapan natin ngayon, ito po yung una. Doon sa binasa natin sa Proverbs 4:18 to 22, dalawang punto lang po ang ating pag-aaralan na binigay ng Panginoon. So tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Bagamat pagod po ang aming katawan, Panginoon, kami po ang unahin namin sa gabing ito, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, na kami po laging ginagabayan niyo sa lahat ng pagkakataon na aming buhay, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, kayo po ang aming unahin mo, Diyos. Amen. God, kayo po ang aming itataas sa lugar na ito, Diyos. God, gamitin niyo lamang po ang katawan na ito, Panginoon, bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Kayo pong makita sa lugar na ito. Kayo pong makita sa aking sarili, Panginoon. Gawin niyo lang po akong mouthpiece, Panginoon, Amen. sa aking mga kapatid, Panginoon. Kayo po ang masunod, Panginoon, sa aking buhay, O Diyos. Lord, alisin niyo po lahat ng nalalaman ko, Panginoon, bagamat kayo po ang magbigay, Panginoon, ng angking katalinuhan pagdating ito, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba po ako, Panginoon. Dinudulog ko po sa inyo, Panginoon, ang aming gagawin sa gabing ito, Diyos. Kayo po, Panginoon, ang mapurihan, kayo po ang may taas sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At muli, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoon, anuman po ang gusto niyo ipahayag, Panginoon, sa gabing ito, ibigay niyo po ng buong buo, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon. Paintindi niyo po sa kanila, Panginoon, ang gusto niyo ipaabot sa gabing ito, Panginoon. Kayo po, Lord, ang manguna sa aming gagawin na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po sabi, Amen. Amen. And so, ang unang punto po ay path of the righteous. So, kinuha ko po dun sa pinag-aaralan natin kanina, dun sa Proverbs 4. So, ang katulad po na nabanggit ko, ang mga dinadaanan natin sa ating buhay may mga kategorya o may mga karakter. So, kung path of the righteous, ito po yung unang karakter na para po makamit natin ang ganitong daan sa ating buhay. So, holiness, number 1. So, basahin po natin sa 1 Peter 1:16, sabay-sabay po tayo. Ito nga po. So, bilang believer, kailangan po tayong makareach sa standard ng Panginoon. Kailangan po tayong maging holy sa kanyang harapan. Amen? So, kailanman po tayo nag-umpisang nakakilala sa Panginoon, ang lahat po ay kailangan makaangat, makaabot sa kalwalatian ng Panginoon. Sabi nga po, nung narinig ko ng ibang teacher, sabi nga, ang buhay Kristiyano, kailangan talaga humakbang ka ng isa. Amen? So, kailangan talaga, sabihin mo sa sarili mo, kailangan makaabot na ako sa kalwalatian ng Panginoon. Kailangan mag-decide tayo. Amen? So, hindi tayo makakaabot sa kalwalatian ng Panginoon kung hindi natin makakamit itong sa 1 Peter 1:16. So, we have to be holy sa harapan ng Panginoon kasi ang Panginoon ay banal. Amen? So, ganun din po sa 1 Corinthians 6:19 to 20.
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are brought at a price. Therefore, honor God with your body. Tama po yun. So, bagamat buhay po tayo, may katawan tayo ngayon, ano man po ang dapat natin gawin, ay kailangan talaga mahonor ang Panginoon. Amen? Maraming bagay po sa ating buhay na minsan kino-consider natin na minsan sabi ko nga parang defense mechanism natin lang ang ibang bagay na nakakasama sa atin. Pero pag hindi po nakakalugod sa ating Panginoon ang ginagawa natin sa ating katawan, lalo na may mga sitwasyon, hindi lang po physical siguro pag-uusapan natin, sabi nga, kung medyo masakit na yung dibdib mo sa kakain mo ng makolesterol na pagkain. So, medyo laylo-laylo tayo doon, di ba? Napakasarap kung ano nga sabi ng iba nung yung mga ganong pagkain. Pero, bagamat pag hindi natin naunor ang Panginoon sa ating body, so, hindi rin po tayo nakaka-abot sa kanyang kalulatihan. Maraming punto, sabi nga, dahil malinaw po na sinasabi dito sa 1 Corinthians 6:19 na hindi na tayo, bagamat katawan natin to, pero kasama na natin ang Panginoon. Siya na mismo ang nagmamay-ari ngayon ng ating katawan, di ba? So, amen? Amen. So, sa ating po pagpapatuloy sa Psalm 1:2 to 3, basahin po natin sabay-sabay. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of waters, which bears its fruit in season, and whose leaves does not wither, whatever does prosper. Amen? So, tunay nga po, pagka ang believer, ang Kristiyano, ay nandun sa path of the righteous, sa tamang daan, ganito pong nangyayari. So para tayong nakatanim dun sa tabi ng stream na lagi tayong namumunga, di ba? Saan man tayo mapunta, saan man tayo madako, hindi na natin kailangan ng ulan. So patuloy na yung nangyayari sa ating daily life ay nakikita natin nag-improve ang buhay Kristiyano natin. Amen? So sa Psalm 37:4-5, basahin po natin lahat sabay-sabay. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will rejoice. Amen. So, i-commit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Mula sa umpisa, nung makakilala tayo sa Kanya, kung hindi pa po natin nakukumit sa Kanya, ito po ang pagkakataon na magpatuloy tayong ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Amen? So, pagtiwalaan po natin siya lagi sa ating buhay. Sabi nga, when we place our faith in Jesus Christ, He becomes not only our Savior, but also our sovereign Lord and Master. We are under new ownership. We can only enjoy our new life in Christ as we daily seek His will and follow it in obedience. Amen? Ito nga po na sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na alam natin ang ating buhay by faith bilang Kristiyano ay tinanggap natin ang buong-buong ating Panginoon. So magiging mas